Magandang hapon sa inyo mga bossing. Sobrang init po ngayon sa atin. Summer na talaga. Makita natin ang ating mga alaga. Tara, samahan nyo ako, i-check natin sila. Bali, papansin nyo, nasa loob lang sila ng TPO. Init na init, kawawa naman. Tapos ito, medyo malilim na rito sa part na to. Tapos dito mga bossing ay talaga mainit pa. Ayan o. Bawat araw yan, chinecheck ko. Kung talagang hindi nila kaya yung init, ililipat natin sila. Bali, itong isa na mapapansin nyo, nandun na sa may tanim natin na lemon sa mulberry mga bossing. Mo. Pag ganyan mga bossing ay naglulublob sila sa lupa, ay indication niya na talagang sobrang init sila mga bossing. Kaya ganyan ang mga pamamaraan nila para maibisan nila yung init na nararamdaman nila sa kanilang mga katawan. Tas yan o. Okay to, SBR mga bossing. High station. Tapos check natin yung range natin. Tapos mamaya nga pala mga bossing ay may tips ako para sa mga nagtatanong sa atin. Ayan o, yung sa range natin. Medyo makulimlim na sa part na to. Bali, ngayon mga bossing ay tara, may tips ako sa inyo. Ang init sa labas oh. Tara, pasok muna tayo. Magandang araw sa inyo mga bossing. Ngayon ho, magandang pag-usapan din natin ito. Dahil yung iba talaga, hindi nila maintindihan kung bakit ayaw umubos o namimili ng patuka ang ating mga alaga. Wala naman daw sipon o kahit anong nararamdaman at masigla sila, pero hindi nakakaubos ng patuka. Tipong yung iba ay pinipili lang ang kanilang kinakain. Ano ba ang naging dahilan? Bakit hindi nakakaubos ng patuka ang ating mga alaga? Bago po ang lahat, ngayong pong tag-init ay marami pong nararamdaman ang ating mga alaga, lalo na po ngayong breeding season. Lalo na po ang ating mga sisiw ay may nakakaranas po sa kanila na ng panlalata at paiba-iba ng ipot ng kanilang mga dinudumi mga bossing. Ito pong Sulfar QR mga bossing ay maganda po at epektibo po sa ating mga alaga. Mapakitiman yan o mapakak or stags yan mga bossing. Dahil ang Sulfar QR po mga bossing ay may antibacterial na, anti-effective na po siya. At may paracetamol na siya mga bossing. Kaya malaking bagay po ito ang ating Sulfar sa ating mga alaga para iwas sakit sila. Maraming salamat po bossing. Back na po tayo sa topic natin mga bossing. Una ho mga bossing ay yung change feeding ho natin na tinatawag. Halimbawa ho ay yung una dry feeding kayo, biglang magwe-wet feeding kayo. Nakasanayan na ho nila yung dry feeding nyo, ay bigla-bigla na lang kayo magpapalit kahit dry pa din. Ang pinapatuka nyo din mga bossing, kung ibang patuka naman din, ganun din ho yun, maninibago ang ating mga alaga. Ang tips ho natin dyan, bago kayo mag-change feeding, ay ipakilala nyo muna yung bago nyo na ipapalit na patuka kahit sa 1 linggo lang. Paano ba yun? Maghalo lang kayo kahit 5 grams na ipapalit nyo sa kanila na nakasanayan na patuka para kahit paano ay nakikita at nasasanay na sila paunti-unti sa binibigay nyo mga bossing. Pangalawa ay overfeeding. Kapag tayo ay nag-overfeeding sa ating alaga ay talagang hindi na uubos ng patukayan. Ang pamamaraan dyan ay dapat may gatangan talaga kayo. Halimbawa ho, 40 grams sa umaga, 30 grams sa hapon para consistent ang pagbibigay natin na patuka sa kanila at masanay sila sa ganon mga bossing. Kaya dapat kahit paano pinag-aaralan din natin ng ating mga alaga. Dahil mahal ang mga patuka mga bossing. Salamat po sa inyo. God bless po.